Hindi ka pwedeng humawak, tiyak mamamatay ka, sapagkat napakabanal ng ating Panginoon. Kailangan muna niyang makarating sa Ama, hindi ka po na makahahawak sa Kanya. Kaya, hininto siya ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, kailan ka nagpumilit na mahawakan ng Diyos? Kailan ka nagpumilit na marating siya? Kailan ka nagpumilit na makapiling siya? May binigyan na tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. Bakit hindi natin pilitin na maabot ang kanyang mga kamay? Bakit hindi natin siya hawakan sa tuwing darating ang panahon ng paghihirap, sa tuwing darating ang ating kahirapan sa buhay, sa tuwing tayo may problema, bagkus ibang ating iniisip at tinatanong palagi sa Diyos, bakit niyo ako iniwanan, Panginoon? Bakit nagaganap ito sa akin? Sa halip na humawak tayo sa Kanya, sa halip na tayo ay lumapit sa Kanya, hindi natin ito ginagawa. Naroon palagi sa atin ang pagmamalaki. Kaya inutusan ng ating Panginoon si Maria na dumako at ipamalita ang bagay na ito. Kaya nung sabi ni Maria, nakita ko ang Panginoon. Doon po sa mga naaralan, doon po sa mga taong pumapasok sa simbahan, doon po sa natuto at nagkaroon ng karunungan tungkol sa ating Panginoon, kailan mo ipinamalita sa iyong mga kapatid? Kailan mo ginawa sa iyong mga kapatid na sinabing nakita mo ang Panginoon, ang kabutihan ng Diyos? Kailan ka nagladlad ng iyong sarili at sinabi mo, nararanasan ko sa Jesus sa aking buhay? Si Maria, iniladlad niya ang kanyang nakita. Ipinamalita niya ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang muling pagkabuhay. Tayo rin, gawin po natin sa ating kapwa, ipamalita, isabuhay ang balitang ito ng ating Panginoon na muling nabuhay at nagpakita kay Maria para sa kaligtasan ng lahat, para sa ikabubuti ng sambayan ng Kristiyano. Mga kapatid ng mga tagapakinig, sa pagkakataon pong ito, isa lang ang kahilingan sa nakakita, nakamasid ng pangyayari doon sa masakre na naganap sa Maguindanao, bumangon ka rin, magpakita ka din at sabihin mo, nakita mo ang katotohanan na katulad ni Maria, nagsasaad ng katotohanan ng ating Panginoong Hesus na buhay na muli. Iyon, napakinggan ho ninyo si Kuya Joe at si Kuya Ben. Si Kuya Bert po, ano po ang inyong masasabi tungkol ho dito sa aralin na ito na napakita si Jesus kay Maria Magdalena? Alam mo, Kuya Min, hindi lamang si Jesus ang nakita ni Maria. Dalawang anghel pa. Na sa ngayon, iba ng estado ng Panginoon. Hindi na yung Jesus na nangangaral. Siya na ngayon ang Jesus na nabuhay, na namagmuli. Na ito ang mangyayari sa atin, na lahat na sumusunod sa Kanya ay magiging katulad niya na mabubuhay na magli. Kung makikita mo rito, mayroon na siyang mga alagad na anghel na nakaantabay sa Kanya. Hindi na yung mga alagad niyang nakasama-sama pa nung siya ay nangangaral. Iba ng alagad na yan. Ito'y alagad na makalangit. Nang ibig sabihin, sa muling pagkabuhay ng mga tao, ay makikita ng bawat tao ang mga anghel na alagad ng Panginoon. Katulad ni Maria na nagbago sa kanyang buhay, dito pa lamang sa lupa ay nasilayan na niya ang mga anghel ng Diyos. Sana sa mga oras na ito, makakakita rin tayo ng mga anghel kung tayo'y magiging katulad ni Maria. Pero gaano ba
kalaki ang pananalig at pananampalataya natin sa Panginoon. Karagdagan dun sa sinabi ni Kuya Ben kanina, makikita natin ang Panginoong Jesus sa ating kapwa, sa mga nakapaligid sa atin. Higit sa lahat, makikita natin ni Jesus sa ating mga simbahan sa araw ng linggo. Buhay, kung paano nakita ni Maria Magdalena na si Jesus ay muling nabuhay, siya makikita natin sa anyong tinapay ang ating Panginoon. Gaano ba ang pananalig natin dito? Gaano ba natin siya tinatanggap? Paano ba natin tinatanggap ang kanyang muling pagkabuhay? Ito bang Jesus na nandun sa anyong tinapay ang siyang magbibigay sa ating buhay upang magpalakas ng loob katulad ni Maria Magdalena? Sana kasabikan natin yan. Katulad ng pananabik ni Maria Magdalena na mahawakan ng Panginoon. May pagkakataon na ngayon ang mga tao na hawakan at isubo sa kanilang bibig ang banal na katawan ng Diyos upang siyang maging inspirasyon ng lahat. Saan mo pa makikita ang Panginoon? Sa banal na kasulatan na binabasa natin tuwing araw ng Sabado. Makikita mo si Jesus ay buhay dito upang maging gabay mo sa bawat sandali at bawat minuto ng iyong buhay. Sana, kung nagkakaroon tayo ng malaking pagkakataon upang mapag-aralan natin ang mga inaralan natin sa mga elementary high school hanggang sa college na matapos tayo, naggugol ng maraming pagkakataon at maraming oras upang ang buhay natin sa mundong ito ay magkaroon ng buhay na katiwasayan, ng buhay na masaya, masagana. Bakit hindi mo mapag-aralan kahit konting panahon ang magdudulot sa iyo ang katalinuhan ng isang libro na nandoon si Jesus na magdudulot sa iyo naman ng buhay na walang hanggan? Mga minamahal naming mga kapatid, nakapaglaan ka na ba ng panahon upang ang banal na kasulatan ay iyong mabasa at maisabuhay tularan si Maria Magdalena upang sa pagkakataon ay laging nakikita at napakikita ang mga anghel ng Diyos at mismo ang Panginoong Jesus. Hindi lamang tayo magkakaroon ng lakas ng loob, maibabalita pa natin ito at gagamitin tayo ng Panginoong Jesus upang maibalita natin sa ibang mga kapatid natin na hindi pa nakakaalam at nakakaunawa na ang muling nagbuhay na si Jesus ang siyang tunay na nagmamahal at nagmimay-ari at gusto niyang makasama sa kanyang buhay sa langit na kanyang pinag-aaharian sa walang hanggang katapusan. Ngayon,